afternoon. Yan, English. Okay. Pinamagatan natin ang pag-aaralan natin sa hapon na ito, pagtatanggol dahil sa pagmamahal. Pagtatanggol dahil sa pagmamahal. Parang pelikula, no? Starring John Lloyd Cruz. Hindi. Wala si Pastor EJ. No? Okay. Tayo ay nasa Mateo 18, talata 6 hanggang 11. Mateo 18, talata 6 hanggang 11. Maaari ko po ba kayo muling anyayahan tumayo lahat? Basahin natin ang salita ng Diyos. Ako'y bumabasa sa bersyon ng Magandang Balita. Talata 6. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kalaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nanampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Kung ang inyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng inyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay o isang paa, kaysa kumpleto ang inyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi na namamatay. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng inyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihang, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay tapat. Kayo po ay mapagmahal, kayo ay mapagpala. At Panginoon, kayo po ay banal, banal, banal. Panginoon, maraming salamat muli sa araw na ito. Maraming salamat sa patuloy na paggabay po ninyo, sa patuloy na pag-iingat po ninyo. Aming dasal, Panginoon, na sa hapon na ito, buksan ninyo ang aming mata, aming puso, isipan, ng aming pong maintindihan, maisabuhay, at sa inyong pagpapala, maibahagi ang inyong banal na salita. Aking hiling, Panginoon, na ako'y maging tapat lamang sa iyong banal na salita. Ang lahat ng ito'y dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Ang pagtatanggol dahil sa pagmamahal. Maari ko po ba kayong tanungin? Sasang-ayon ho ba kayo sa akin kung sasabihin ko, napakahirap maging magulang sa panahon ngayon? Napakahirap maging magulang sa panahon ngayon. Tiyak sasabihin ng mga magulang natin noon na kahit nung panahon nila, mahirap na talaga. Ngunit sa panahon natin ngayon, sasabihin din natin na napaka-mahirap maging magulang. Bakit ito? Sobrang bilis ng teknolohiya. Di ho ba? Sobrang bilis ng teknolohiya na ang ating mga anak, ang mga kabataan ngayon ay talagang kailangan bantayan mo, kailangan gabayan mo. Minsan nga, hindi ko alam yung anak ko, sa isang lugar, ang unang tatanungin ka agad ay, may wifi kayo? Nung bata ako, ha? Di ba? Parang buong linggo, nasa bahay ka lang, di ba? Naglalaro ka, laro mo, minsan karton, minsan sa pagpapala ng Diyos, may laruan ka. Ngayon, ang mga bata, ang unang tanong, may wifi po kayo? Napakabilis ng teknolohiya, na mismo ang teknolohiyang yan, minsan, maganda sa atin, ngunit nakakasama rin sa atin. Maalala ko nga, nung bagong panganak ang misis ko, no? Nung pag-uwi ng anak ko galing nursery, yung unang gabi, sa pagpapala ng Diyos, doktor po ako, no? Akala ko, porkit doktor na ako, alam ko na lahat. Okay?
Yung unang gabi na umuwi yung aking anak mula sa ospital, no? Nakalagay siya sa crib na sa gilid ng kama namin, no? Ay, alam ho ba ninyo, wala akong ginawa kung hindi tingnan siya, wala akong ginawa kung hindi bantayan siya. Hindi dahil sobrang bighani ako sa kanya. Ngunit may kinakatakot ako na mangyari sa kanya. Kung maririnig nyo ito, yung tinatawag na SIDS, SIDS. Maririnig nyo sa mga nurse at doktor yan. Ano yung SIDS, SIDS? Sa English, Sudden Infant Death Syndrome. Napaka-common yan sa Amerika, sa Estados Unidos at sa mga bansang advanced. Ano yung Sudden Infant Death Syndrome? Ganito ho kasi ang nangyayari doon at nangyayari din sa atin yan. Yung baby, dahil baby, no, pag medyo napihit ng onte at dumikit yung ilong at bibig sa gilid ng kama o ng crib, hindi na sila makapihit, hindi na sila makahinga, kaya namamatay sila. SIDS ang tawag doon. Dahil nga sa pagpapala ng Diyos, medyo alam ko yun, wala akong ginawa kung hindi bantayan yung anak ko. Ngunit sa aking pagtingin, no, tinignan ko yung crib niya na malapit sa akin. No, pagtingin ko, yung gilid pala ng crib, butas-butas. Parang siyang kulambo, para siyang net, na kahit dumikit yung bata, yung sanggol sa gilid, makakahinga pa rin. Sa awa ng Diyos, nakita ko yun mga 5:00 na ng umaga. Okay, hindi lang yun. Ganito pa. Nung medyo lumalaki na anak ko, no, kahit ang baby pa rin siya, nasa crib pa rin siya, wala kaming ginawa ng misis ko, siguro lalong-lalo na ako, wala akong ginawa kung hindi tingnan yung likod para tingnan kung pawis. Yeah, pawis ang gagawin. Pag pawis, lalagyan ng papalitan ng damit, no? Ganon ako, ama, ganon din ang misis ko. At hindi lang yon. Nung natuto na siyang maglakad, no? Matuto na siya maglakad, mga 1 year plus na siya, no? So, tuwan-tuwa, no? Pero wala akong ginawa kung hindi nakaganyan. Oh. Kasi baka maumpog, baka makanto. Kaya nga ang tawag sa akin, na daddy. Sabi nga nung iba sa akin, ang tawag sa akin, napaka-overprotective mo naman na daddy. No? Sobrang talagang, kung tingnan ko ang anak ko, no? Talagang pag-iingatan ko, gagawin namin ang lahat para sa kanya. Hanggang sa ngayon, ganun pa rin ako. Ang tawag na nga sa akin, no? Praning. No? Praning, bakit? Kahit na 7 taon pa lamang po siya, no? Nag-aaral na ho siya ngayon, no? Kasi dati, nung mga nursery 1, nursery 2, homeschooled siya. Nung kinder 1, pinasok na namin siya. Alam mo, sa pagpapala ng Diyos, bago namin siya ipinasok, talagang matindi naming ipinagdasal kung ano ang eskwela niya, kung saan siya papasok. At ngayon, pag pumapasok siya sa eskwela, no? Ang unang tatanungin namin pag umuwi na siya, ano natutunan mo? Actually, ang tinatanong namin, hindi lang basta academic. Ang unang tatanungin namin, ano natutunan mo ukol sa Diyos? Ano ang natutunan mo ukol sa salita ng Diyos? Hindi nga academic ang tinatanong namin kaagad. At hindi lang yan, ang isa pang tanong namin, sino ang mga kaibigan mong kasama mo ngayon? Kamusta sila? Ano ginawa mo? Ano ang mga pinag-usapan ninyo? Ganon ho kami ng misis ko. At sa tingin ko, hindi ako titigil sa pagiging praning na daddy na katulad ko hanggang saan? Hanggang sa rapture. No? Kasi bakit? Ang tindi na ng panahon ngayon. No? Sa maliit na bata pa lang siya, nakikita ko na nga kasi meron ho rin tayong ministeryo sa mga youth, sa mga young adults. No? Nakikita na namin yung mga potensyal na nagiging problema. Alam ho ninyo, kung ganito tayong mga magulang sa ating mga anak, lalong-lalo na ang ating Diyos Ama na nasa langit. Kung sobra ang pag-aalaga natin sa kanila, sobra ang pagbabantay natin sa kanila, lalong-lalo na ang Diyos Ama na nasa kalangitan. Minu-minuto ang Diyos Ama natin
nakatutok sa atin, nakabantay sa atin. Sa hapon na ito ating matututunan na matinding pinakaiingatan ng ating Diyos Ama ang mga Kristiyano na anak niya. Kaya't gayon din ang kautusan niya sa mga Kristiyanong niligtas niya. Uulitin ko ho, matinding pinakaiingatan ng ating Diyos Ama ang mga Kristiyano na anak niya. Kaya't gayon din ang kautusan niya sa mga Kristiyanong niligtas niya. Hahatiin ho natin sa dalawang bahagi ang pag-aaral natin sa hapon na ito. Ang unang bahagi ang babala, versikulo 6 hanggang 7. Ang ikalawang bahagi ang pagmamahal, talata 8 hanggang 11. Umpisahan na ho natin ang pag-aaral natin sa hapon na ito. Talata 6, mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat, kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananampalataya sa akin. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo nang sinabi niya po ito, na mas mabuti pang ang isang tao ay siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato? Sino po ba ang taong binabanggit niya po dito? Kung titingnan nyo ho nga sa English, ang nakasulat po ay ganito, "But whoever causes one of these little ones who believe in me to stumble, it would be better for him to have a heavy millstone hung around his neck and be drowned in the depth of the sea." Ang nakalagay sa English, "but whoever." Sino po ang binabanggit dito? Mga kapatid, ang binabanggit dito na tao ay kahit na sinong tao. Ano ho ibig sabihin ko? Kristiyano at hindi Kristiyano. At ano ang dahilan kung bakit ang taon ito ay mas mabuti pang talian ng bato sa leeg at ihulog sa kalaliman ng dagat? Ito po ang dahilan. Ang tao pong binabanggit dito ay ang taong magiging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Ito po ang dahilan kung bakit mas mabuti pang talian ng gilingang bato sa leeg. Dahil ang taong ito ay naging sanhi, ay naging dahilan ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Ano naman po ang ibig sabihin ng maliliit na nananampalataya sa akin? Nakalagay muli sa English, "But whoever causes one of these little ones who believe in me to stumble." Nakalagay nga, maliliit. Nakalagay sa English, little ones. Sino po ba ang tinutukoy na maliliit na ito o little ones? Ang sinasabi po ba dito ay mga kabataan o mga sanggol? Hindi po. Hindi po ito mga literal na bata, hindi po ito mga literal na sanggol. Ipaliliwanag ko po. Tingnan ho mabuti ninyo ang talata. Ang nakasaad, isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Mga kapatid, ang binabanggit po dito ay mga maliliit na nananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang maliliit na binabanggit dito ay hindi mga literal na sanggol, hindi mga literal na bata. Dahil wala po kayong makikita na sanggol na nananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya't ang mga maliliit na ang binabanggit dito ay hindi mga literal na bata, kung hindi sino? Mga Kristiyano. Mga taong sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Children of God. Kaya't ano po ang sinabi sa versikulo na ito? Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kalaliman ng dagat. Ang tanong, paano magiging sanhi ng pagkakasala ng isang Kristiyano, ang isang Kristiyano o hindi Kristiyano? Ulitin ko ho. Paano magiging sanhi ng pagkakasala ng isang Kristiyano ang isang tao? Whoever causes these little ones who believe in me to stumble. How can we stumble a Christian? Alam niyo ho ba yung stumble? Sa Tagalog ho yata ay tisod. No? Stumble a Christian. To stumble is to trip or to fall. To trip or to fall.
to fall into sin. Magiging sanhi ng pagkakasala ng isang Kristiyano. Alam po ninyo mga kapatid, napaka-importante ng katotohanang itinuturo po dito. Bakit kamo? Dahil sinabi po mismo ng Panginoong Hesukristo na mas mabuti pang patay na lang ang isang tao kaysa maging sanhi pa ng pagkakasala ng isang Kristiyano. Ganun ho ka-importante ang katotohanang itinuturo dito. Okay, ang tanong, ano kaya ang ilang halimbawa kung paano magiging sanhi ang isang tao sa pagkakasala ng isang Kristiyano? Bibigyan ko po kayo ng ilang halimbawa. Una, maaaring magawa ito ng isang tao kapag nagsisinungaling ang isang tao. Ano ho ang ibig sabihin natin dito? Alam po ninyo, ang isang pagsisinungaling ay maaaring humantong sa isa pang pagsisinungaling. One lie would lead to another lie. At madalas, kapag nagsisinungaling ang isang tao, may nadadamay pang ibang tao. Ito ho halimbawa. May tumawag sa bahay ninyo, sinagot ng misis mo, sinugat ng anak mo. Hello? Sino ho sila? Yung tatay, nakaganon, no? Sino ho sila? Si Mr. Cruz. Mr. Cruz, sabihin mo, wala ako. Sabihin mo, wala ako. Wala ho si Daddy. Isang halimbawa. Isa pa ho. Ayaw mong pumasok sa opisina. O ayaw mong pumasok sa eskwela. Sasabihin mo na may sakit ka. Ipapagawa mo pa yung letter mo, yung excuse mo sa isang kaibigang pamilyang doktor mo. O no kaya magte-text ka sa opisina, masama ang aking tiyan. Or ipapatext mo sa misis mo. Isa pa hong halimbawa. Tuwing ang isang tao ay nag-chichismis. Ikukwento ang chismis ng isang tao sa isang Kristiyano. Yung Kristiyano naman, sobrang interesado. At ang gagawin pa ng Kristiyanong ito ay ikukwento muli sa isang Kristiyano o sa isang grupo, kung minsan tawagin nila ay Bible study. Diba? Uy, alam nyo, ganito yung nangyari, kinuwento ni ganito, na kinuwento kay ganyan. At alam ho ninyo, dahil paminsan dito, no, yung chismis na ikinukwento ay nagiging dahilan na ikinagagalit ng isang Kristiyano. At dahil sa chismis na yun, nagkasala lalo yung Kristiyano. Isa pa hong halimbawa kung paano natin masastumble ang isang Christian. Ang halimbawa ng kasalanan ng pangangalunya. Ano ho yung pangangalunya? Adultery, immorality. Mag-uumpisang mag-text ng pangungamusta ang isang tao na may asawa sa isang Kristiyano na single. Text yan, text. Pag sinita mo yung Kristiyano, alam mo, hindi maganda ang ginagawa mo. Hindi maganda. Sasabihin ng isa, text lang naman. Bible verses pa nga itinitext ko. At hindi pa nagtatapos dyan. Sa kaka-text niya, iimbitahan niya na magkape sila. Coffee naman tayo. I-share ko sa iyo ang devotions ko. Lo and behold, pag tagal-tagal, makikita mo na full-blown adultery na. Isa lang yan sa mga halimbawa. Isa pa ho, makikita din nyo ito sa mga Kristiyanong simbahan. Paano po? Napakarami pong mga simbahan ngayon na ang prioridad ay pasayahin ang mga tao. At hindi prioridad ng ng mga simbahan ang pagiging tapat sa pagturo ng mga utos ng Panginoong Hesukristo. At dahil nga mas prioridad ng mga simbahan ngayon ay pasayahin ang mga tao sa pamamagitan ng pagkiliti sa mga tenga nito, ay maraming mga simbahan ngayon ay nagkokompromiso sa kanilang turo. Imbis na ituro ng tapat ang salita ng Diyos, ang itinuturo ay salita ng tao na nilalagyan lamang ng mga versikulo. Versikulo na mali-mali pa ang
konteksto. At dahil po dito, ang mga Kristiyano sa simbahan na ito ay nalalayo sa tamang turo. At dahil nga mali ang naging turo, ang mga Kristiyano sa simbahan na ganito ay nagkakasala dahil ang itinuro ay galing sa salita ng tao na nilagyan lamang ng palamuting mga versikulo. Bigyan ko ho kayo ng halimbawa. Tapos na ho tayo doon, di ba? Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened to you. Ano yun? Ano ho ang konteksto nun? Ang daming magtuturo na ituturo yon na basta hiniling mo, ibibigay sa iyo. Ang konteksto ho nun, kung aalalahanin ninyo ay ano? Pag hiningi mo sa Diyos Ama na baguhin Kanya, gawin Kanya maging tapat na anak ng Diyos, sino ba namang ama ang ipagdaramot ang idinarasal mong iyon? Yun ho ang konteksto ng talata na iyon. Ngunit maraming mga simbahan na ituturo na mali po ang konteksto. Kaya nga't matapos sabihin ng Panginoong Hesukristo, ano po ang kanyang unang binanggit at itinuro doon sa talata 6? Mas mabuti pa sa isang tao na siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kalaliman ng dagat. Ano po ba ang ibig sabihin dito ng Panginoong Hesukristo? Ang sinasabi po ba niya na pag ganito ang ginawa mo, lunurin mo ang kilala mo? Babalikan natin yan mamaya. Tingnan muna natin. Ano ho ba yung sinasabi na malaking gilingang bato? Millstone sa Ingles. Sa Greko nga, ang tawag dito, mulos onikos. Meron ho akong picture. Yan. Kita niyo ho ba? Yung hayop ay hinahatak yung gilingang bato. Ito ho ang ginagawa ng mga taga-Palestino. Hinahatak yung gilingang bato paikot ng mule, mola. Hinahatak yon para gilingin yung mga butil. At yung malaking bato na yon ay yung tinatawag na gilingang bato. Alam ho ninyo, itong klase na binanggit ng Panginoong Hesukristo ay isang Roman form of capital punishment. Isa ito sa capital punishment na binabigay ng mga taga-Roma. Isang klase ng kaparusahang kapatayan para sa mga Romano. Yung mga Hudyo, wala pong ganitong klase ng kaparusahan. Kaya nga pag ang isang Hudyo na parusahan ng katulad na ganito, talagang hindi nila matanggap. Bakit? Ang kaparusahang ito ay kamatayan para sa isang hentil, galing sa mga hentil. At yung gilingang bato na yan, yung malaking bato na yan, ay anong ginagawa? Itinatali sa leeg ng kriminal. At anong ginagawa? Ang kriminal na ito ay inahahagis sa kalaliman ng dagat kasama ang batong ito. At ano ang mangyayari sa tao na may nakataling ganitong bato? Obvious ba? Siguradong malulunod ito, sobrang mamamatay ito. Personally, I believe drowning is the next most horrible way to die. To burning. No? This is the next most horrible way to die. Ang tanong, sinasabi po ba ng Panginoong Hesukristo sa atin na ganito dapat ang gawin natin sa sarili natin kung naging dahilan tayo ng pagkakasala ng isang Kristiyano? Ito ba ang sinasabi niyang gawin natin? Sinasabi po ba sa atin na ganito naman ang gawin natin sa ibang tao tuwing nagiging dahilan ng isang tao ng pagkakasala ng isang Kristiyano? Ito ba ang sinasabi niya? Tiyak ang sagot ay hindi po. Ngunit pakinggan po ninyo ang matinding katotohanang itinuturo dito. Bigyan ko po kayo ng dalawang importanteng punto. Ang unang punto na makukuha natin dito, dahil ang mga Kristiyano ay tinatawag na mga God's children, ang mga Kristiyano po ay sobrang napakahalaga para sa Diyos Ama. God's children are so important to God. Ang tindi ng pagmamahal niya, ang tindi ng pagpapahalaga niya sa mga anak niya. God the Father so values His children. Tulad po nating mga magulang, na napakahalaga po ng mga anak natin.
Gayon din po, lalong-lalo na ang Diyos Ama natin. Sobrang pinakahahalagahan niya ang mga Kristiyanong anak niya. Di ho ba tayo minsan sa mga anak natin, although yung anak ko 7 years old pa lang, magi-8 pa lang, hindi pa kagawian niya na pumunta sa bahay ng kaeskwela niya. Hindi pa siya ganon. Pero di ba minsan, pag pupunta yung anak ninyo sa bahay ng kaibigan niya, sasabihin niya minsan, sino kasama mo? Mas matindi nga, ganito pa sasabihin mo sa anak mo, sila na lang ang pumunta dito sa bahay natin. Bakit? Gusto mo malaman kung sino ang kasama niya, gusto mong malaman kung ano ang mga ginagawa nila at ano ang mga ugali ng kasama niya. You would protect your child from anything that could possibly harm him. Kung ganon tayo, lalong-lalo na ang Diyos Ama natin. Okay, iyan po ang unang punto na makikita natin dito na sobrang halaga natin sa Diyos Ama natin. Ang ikalawang punto, makikita ninyo dito na ang tinuturo ng Panginoong Hesukristo ay sobra-sobrang seryoso. Bakit kamo? Sinabi po ng Panginoong Hesukristo na ang sino mang maging sanhi ng pagkakasala ng isang Kristiyano ay mas mabuti pang talian or bitinan sa liig ng isang gilingang bato at ihulog sa kalaliman ng dagat. Kumbaga, kung magiging sanhi ka ng pagkakasala ng isa sa mga anak niya, mas mabuti pang patay ka na. Ganon kaseryoso ang katotohanan dito. Yun po ang ikalawang punto. Para sa Diyos Ama, sobrang seryoso ang katotohanan ito. Nagpatuloy ang Panginoong Hesus sa talata 7. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tuksong, ngunit kilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Sa English, sinasabi rito, woe to the world. Narinig nyo na ho yun, di ba? Woe to the world. Kahabag-habag. Ito po ay isang pagpapahayag ng lungkot. Pagpapahayag ng isang habag dahil sa siguradong hindi magandang kahihinatnan. Woe to the world. Kung titingnan nyo ang talata na ito, 2 beses pong sinabi ito ng Panginoong Hesukristo sa talata na ito. Sa English, 2 beses sinabi yung woe. Kanino po unang sinabi ng Panginoong Hesus? Kahabag-habag ang daigdig. Sino po ang tinutukoy dito ng daigdig? Mga kapatid, ang daigdig po dito ay ang sanlibutan. Ang sanlibutan na punong-puno ng kasalanan. Ang sanlibutan na punong-puno ng kasamaan. Ang mayorya ng mundo na hindi naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ay sobra talagang tunay at sobrang totoo. Ang mundo po natin ngayon ay punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng tukso. At dahil dito, ang mga Kristiyano ay palaging nasa bingid, nasa panganib na matutukso. The world is just full of stumbling blocks. The world is so full of things, full of people, that causes a Christian to sin. Do you agree? Tingnan nyo lang yung mga cellphone ninyo. Pero wag mo na ngayon. Okay? Mag-check kayo ng Facebook. Tingnan nyo lang ang mga pahayagan na nasa bahay ninyo. Tingnan nyo lang yung mga magazine, di ba? Pumunta ka sa mga convenience store, nakalagay pa mismo sa estante, nakitang-kita natin, kitang-kita ng mga anak natin, ang mga malalaswang mga magazine. Buksan nyo lang ang TV ninyo, buksan ninyo ang internet ninyo. Paglabas nyo dyan sa karsada, tingnan nyo lang yung mga billboard sa paligid ninyo. Paglabas ninyo, makakausap nyo, makakahalubilo nyo, Kristiyano, hindi Kristiyano. Sobrang daming mga tukso. Truly, the world is just full of stumbling blocks. Sobrang dami. Kaya't ito po ang sumunod na sinabi ng Panginoong Hesukristo. Ano sinabi niya? Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan
ang pagdating ng tukso. Dahil po makasalanan ng ating mundo, tiyak ang mga Kristiyano ay haharap sa iba't ibang klase ng tukso. Kaya nga't sinabi sa atin dito ng Panginoong Hesukristo, hindi maiiwasan ang pagdating ng tukso. Kung inyo pong titingnang mabuti ang talata na ito, may makikita po kayong matinding katotohanan, may matinding turo po dito. Itinuturo din dito sa ating mga Kristiyano na kahit napakaraming tukso sa ating mundo, alam po ito ng Panginoong Hesukristo. Diba kasi marami ang magsasabi, kung talagang may Diyos, bakit sobrang daming masama? Di ho ba? Pinapakita sa talata na ito, pinapakita sa versikulo na to, that even in those evil things, God is sovereign. May kapangyarihan po ang Panginoong Hesus sa lahat ng ito. God sovereignly allows stumbling blocks in the world. Ang lesson sa atin, hindi tayo immune sa mga stumbling block na ito. Hindi tayo immune sa mga tukso na ito. Hindi tayo makakaiwas. Alam yan ng Diyos nating makapangyarihan. Okay. Siguro sasabihin niyo naman, Brother Rico, so, isa ring turo ang makikita ko dyan. Siguro may mga magsasabi sa iyo, dahil sa sobrang daming ang tukso sa mundo, ay hindi ako maikakaiwas na magkasala. May excuse ako, Brother Rico, Pastor EJ, Pastor George, Brother Peter, na magkasala. Dahil sabi mismo ni Jesus, sobrang daming anto. Tama? Excuse mo na ngayon na magkasala ka. Tingnan po ninyo ito. Unang taga-Korinto 10, talata 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtugumpayan iyon. Nakita niyo ho yun? Mga kapatid, datapwat ang mundo ay sobrang dami ng tukso. Tapat ang Diyos, hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Brothers and sisters in Christ, there is no excuse. Every temptation, kada tukso, may paraan na malabasan ito. Kasi madalas sasabihin natin, ganito alam mo, wala na akong choice Wala na. Tao lang ako, kaya nagkakasala ako. No choice, brother, no choice. I had to do it. Ito sinabi mismo salita ng Diyos. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang matagumpayan iyon. Kaya nga kung iniisip nyo ngayon na daming mga tukso, excuse ako, hindi po. Every temptation has a way out. So after we learned that stumbling blocks are inevitable sa mundo, pakinggan po ninyo ang sunod na sinabi at itinuturo dito. Pakinggan ninyong mabuti ito. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Muli, ating nakikita ang isang matinding babala. But woe to that man through whom the stumbling block comes. Ito mga kapatid ang ikalawang woe sa English. Kasi dalawa tong woe Woe to the world, woe to the man. Ikalawang woe, isang kahabag-habag, isang kakilabot na sasapitin. Kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Datapwat ang mundo natin ay makasalanan. Datapwat haharap tayo sa lahat ng tukso at kasalanan. Ngunit binabalaan ang tao na sinasabi rito. The person who brings or causes the stumbling block is guilty before God and has no excuse. Wala po tayong maibibigay na dahilan kung sa atin nanggaling ang sanhi ng pagkakasala ng kapatiran. Binibigyan ng matinding babala ang taong panggagalingan ng mga
tukso na ito. Kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Those stumbling blocks are inevitable in the world. Sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos, hindi dapat tayo makisama dito. Hindi dapat tayo maging isa sa mundo. At dahil dito, ito po ang unang prinsipyo. Isang matinding babala ang binibigay ng Diyos Ama sa sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng mga anak niya. Uulitin ko ho. Isang matinding babala ang ibinibigay ng Diyos Ama sa sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng mga anak niya. Maari ko po ba kayong tanungin, sa paanong paraan kaya tayo, itong nakaraang araw, itong nakaraang linggo, itong nakaraang mga buwan, na tayo ay naging dahilan ng pagkakasala ng ating kapwa Kristiyano? Sa paanong paraan kaya tayo naging dahilan ng pagkakasala ng ating kapwa Kristiyano? Sunod na tanong. Parang pareho pero magkaiba po ito. Sa paanong paraan naman tayo kaya na maaaring maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapwa Kristiyano? Yung una, naging dahilan na tayo. Itong ikalawa, sa paanong paraan kaya maaaring maging dahilan tayo ng pagkakasala ng ating kapwa Kristiyano? Ano ang ating maaaring ipagdasal sa Panginoong Diyos upang tayo ay magiging maingat sa mga ginagawa natin? Tayo ay magiging conscious and cautious sa mga ginagawa natin, sa mga sinasabi natin, upang hindi magkasala ang mga kapwa Kristiyano natin. What can we pray to God? Dahil matinding pinakaiingatan ng ating Diyos Ama ang mga Kristiyano na anak niya, kaya't gayon din ang kautusan niya sa mga Kristiyanong niligtas niya. Yung una ang babala, ikalawang bahagi ang pagmamahal. Tayo po ay magpatuloy. Bilang mga magulang, lalong-lalo na mga Kristiyanong magulang, ayaw na ayaw po natin na ang mga anak po natin ay mapupunta sa puntong sila ay matutukso, sila ay magkakasala. Ang nais po nating mga magulang na ang mga anak po natin ay palaging gumagawa ng tama. At dahil dito sa pagpapala ng Diyos, tayo ding mga magulang, lalong-lalo na mga Kristiyanong magulang, ang nais natin ay tayo din po ay maging masunurin sa mga utos ng Diyos po sa atin. Na tayo ay maging mabuting ehemplo sa mga anak natin. Tama ho ba? Ganon tayo, di ba? Naalala niyo yung commercial? Mabubukoy edad ko no? Sa mata ng bata, nagiging tama ang ginagawa ng matanda. Naalala niyo yun? Grabe, ganon na ako katanda. Anyway, we want to be good examples to our children. Kung ganon po tayo sa mga anak natin, ganon din po ang Diyos Ama natin na gusto niya maging para sa atin. Tingnan ho ninyo yung versikulo 8 hanggang 9. Kung ang inyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng inyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay o isang paa, kaysa kumpleto ang inyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi namamatay. Talata 9. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Ano po ang ibig sabihin nito? Ano ang sinasabi nito? Kanina umaga, yung anak ni Brother Peter, si Tonyo, sabi niya sa mami niya, Mami! Ganon. Sabi, hindi mo puputulin. Yun din ho kasi ang turo pati sa Sunday School. Ano po ang sinasabi nito? Ano ang ibig sabihin ng talatang ito?
Sa lingwahe natin, kung tawagin ito ay isang salawikain. Sa English, proverbial expression. Kaya't ano ang tinuturo dito ng Panginoong Hesukristo? Itinuturo po ba niya na dapat nating putulin ang mga kamay natin? Tanggalin ang mga mata natin? Yun po ba ang sinasabi niya? Mga kapatid, ang itinuturo po niya sa mga talata na ito na dapat nating seryosohin ang mga tukso at kasalanan na nagagawa natin. Dapat nating madaliing alisin at tanggalin ang anumang bagay na nagiging dahilan ng pagkakasala natin. Dapat nating alisin kagad ito, dapat nating tanggalin ito. Kahit na ito ay magiging masakit para sa atin. Let me give you an example. Ano ang mga bagay sa bahay ninyo ang nagiging dahilan ng pagkakasala ninyo? Pagkakasala natin. Can I give you one? TV. Di ba? TV. Isang araw, yung anak ko may pinapanood, biglang mayroong hindi maganda sa TV. Yung anak ko talikod kagad sa akin, tingin sa akin. Siyempre ako, dapat ganun din. Di ba? Look, really, I'm really thinking, pinagdarasal ko, Lord, ginagawa ko itong lesson na to. Di ba? I have Christian friends na wala silang TV sa bahay. Wala silang cable sa bahay. Sabi dito even if it hurts, if it causes you and your brethren to stumble. Ano pa? Internet, kamusta? Alam ho ninyo, may kilala ho ako na mentor ko ho, na personal, Dati, ikinukwento niya, hindi siya nagbubukas ng sarili niyang email. Pinagbubukas niya ito sa isa pang tao. Dahil alam niya ang weakness niya, alam niya ang kahinaan niya. And minsan, nung pagkatagalan na, hindi siya mag-i-internet ng mas matagal pa yata sa 30 minutos. Pagkatapos niya gawin ang trabaho niya, papatayin niya na, tatanggalin niya na. Ano pa ho? Mga kaibigan, kahapon nung nasa youth kami, may mga bata, sinabi niya, paano yan Kuya Rico kung ganito yung barkada ko? Ang sabi namin, hindi mo naman kailangan na hindi na sila papansinin. Ang utos naman dito, lalayo ka na, hindi ka nasasama sa mga ginagawa nila. Mga kapatid, ito ay isang salawikain, proverbial expression. Hindi po ito literal. Bakit ito? If you actually cut off your hand, it does not guarantee you that you will not sin. Tama ho ba? More so, it will not guarantee you that it will save you from eternal fire. If you pluck out your eye, tanggalin mo mata mo, dukutin mo mata mo, putulin mo ang paa mo, it does not assure you that you will escape hell. Tama ho ba? Ang punto po dito ay dapat nating daliang tanggalin ang mga tukso na maaaring maging dahilan ng pagkakasala natin. Minsan kasi tayong mga Kristiyano, andiyan dyan ang tukso. Gusto mo, nakadikit ka sa tukso. Di ba? Susubukin mo. Sa tingin mo ang lakas mo. Okay lang yan, andiyan lang naman yan Di ba? Dapat nating daliang iwasan ang mga tao at bagay na nagiging dahilan ng mga kasalanan natin. We are to take drastic action regarding temptations, regarding sin, even if it hurts. Dahil po mga kapatid, may mga pagkakataon na tuwing nagkakasala po tayo, dahil sa pagkakasala po natin ay nakikita ito ng ibang mga Kristiyano at nagiging dahilan din ng pagkakasala ng ibang Kristiyano. Dahil tayo ay nagiging masamang ehemplo. Kaya't ito po ang matinding itinuturo dito. Kung ano man ang nagiging dahilan ng pagkakasala natin, ay agaran nating alisin. Buong sakripisyo nating tatanggalin, kahit na ito ay magiging masakit sa atin. Pinag-iisipan ko kung sasabihin ko ang example na ito. One example, pirated. Pirated. Download. Di ba? Pag nakita mo ang kapatiran na ginagawa iyon, siguro okay naman yun. Ang seryoso nyo lalo. Okay, matapos mong ituro ng Panginoong Hesukristo ang makatinding totohanan na sinasabi rito, verse 10 at 11. Pakiingatan ninyong huwag humakin ang isa sa maliliit na ito.
sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Marami po ang magtuturo nito na ang tinutukoy na maliliit dito ay mga sanggol o mga baby. Yun daw ang sinasabi ho rito. Mga kapatid, ang mga tinutukoy po dito, hindi yung mga sanggol, hindi yung mga baby. Kundi sino muli? Ang mga Kristiyano. Mga Kristiyanong tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Sila po ang tinutukoy na mga maliliit dito. Ito po ang konteksto ng talata na ito. Kaya't ano ang tinuturo? Pakaingatan ninyong huwag hamaki ng isa sa maliliit na ito. See to it that you do not despise one of these little ones. Despise, sa Greko nga, kata phroneo. Okay? Ang bagong tipan nakasulat sa salitang Greko. Kata phroneo, dalawang salita sa Greko. Phroneo, ang ibig sabihin ho niyan ay yung kung paano mag-isip. Ang kata is down. Kaya nga ang ibig sabihin ng despise, kata phroneo, ay minamaliit mo ang isang Kristiyano. Minamaliit mo ang isang tao. Thinking down on people. Paano ho nangyayari ito? Ang tingin mo sa sarili mo napakataas, ang tingin mo sa ibang Kristiyano napakababa. To think down, to think inferiorly. Tinitingnan mo yung ibang kapwa Kristiyano mo na walang halaga, walang silbi. Ano sinasabi dito ng Panginoong Hesus? Huwag nating hahamakin ang ibang mga Kristiyano. How can we do that? How can we think down? How can we look inferiorly at other Christians? Napakarami pong katuruan at katotohanan ang makikita nyo sa banal na kasulatan ukol dito. Ngunit bibigyan ko po kayo ng 3 halimbawa. Sa libro ng taga-Galasya, 3:27 hanggang 28. Ano sinasabi? Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit nang kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Kaya't lahat ay iisa na dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Mga kapatid, sa kaharian ng langit, pare-pareho po tayo. Pantay-pantay po tayo. There are no classes in the kingdom. Sa kaharian ng langit, hindi po batayan ang talino mo. Hindi po batayan ang edukasyon mo. Hindi lalo batayan ang itsura mo. Sa kaharian ng langit, pareho-pareho po tayo. Isa pa hong halimbawa, Santiago 2:3 hanggang 4. At inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at ang sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka lang diyan o kaya'y sa sahig ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Ano ho sinasabi ng mga talata na ito? Di po dapat tayo nagtatangi ng tao. We treat everyone equally. Wala hong favorites sa mata ng Diyos. Walang mga mas importanteng tao, importanteng Kristiyano sa mata ng Diyos. God does not play favorites. Wala siyang favoritism. Yan ho ang ikalawang halimbawa. Isa pa ho, ang pangatlo. Muli, sa unang taga-Korinto, Kabanata 1:26 hanggang 27. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan, at maharlika sa paningin ng tao. Verse 27, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Oftentimes, sad to say, we see churches today going for the powerful, the popular, the intelligent, and the influential. Sasabihin ng maraming mga Kristiyano, alam mo, pag na-save si ganyan, na sobrang sikat, sobrang makapangyarihan, pag yan na-save, naku, imagine mo na lang, ilang tao ang malilid niyan kay Jesus. You know what? Pag ginagawa natin ito, we are actually living and despising the common
simple Christian. Ilan lamang po ito sa mga halimbawa kung paano natin magagawa ang kasalanang ito. Ang kasalanang hahamakin ang ibang Kristiyano. Kaya't bakit po ito sinabi ng Panginoong Hesukristo? Tingnan ho ninyo, sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Mga kapatid, may mga anghel po ngayon sa kalangitan, anghel ng Diyos nating makapangyarihan na ang kanilang gawain ay ministeryohan ang mga Kristiyano. Their role and duty is to minister to Christians. Hebreo 1, talata 14. Ano ang mga anghel kung ganoon? Sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. Are they not all ministering spirits sent out to render service for the sake of those who will inherit salvation? Alam mo ninyo, ang talata na ito, minsan nagkakamali gamitin na turo na all about guardian angels. Okay? Ginagamit ang talata na ito to teach guardian angels. Tunay na merong mga anghel na nagbabantay sa atin na nagmiministeryo sa atin. Ngunit, hindi nyo pwedeng limitahan na one angel, one Christian. Hindi po yun biblical. Okay? Truly, there are angels ministering to Christians. And the Lord Jesus says in this verse, sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito po ang pagsasalarawan dito. Ang mga anghel na ang gawain ay ministeryohan ng mga Kristiyano ay nasa harap ng Diyos nating makapangyarihan at kanilang binabantayan kung anuman ang magiging kautusan ng Diyos nating makapangyarihan. Kaya't kung ang Diyos po natin, our Father in heaven right now, sees something na hindi magandang nangyayari sa isang Kristiyano, makikita kagad ito ng mga anghel ng makapangyarihang Diyos natin. And immediately, siguro kung mangiwi lang ang Diyos natin, immediately, dispatch kaagad ang anghel. Agarang mapapansin ng mga anghel ang reaksyon ng ating Diyos Ama. These alert angels watching the Father's face are immediately sent by God. Respond to God's bidding for the care and protection of the believer. Anong ibig sabihin ng talatang ito? To summarize it, dito sa talata na ito, sobrang inaalagaan tayo. Sobrang binabantayan tayo. Sobrang pinoproteksyonan tayo ng Diyos Ama natin. Kaya kung ganun siya sa atin, ganun din dapat tayo sa kapwa Kristiyano na atin. Kaya nga mga kapatid, we by grace are called God's children. Tayo po ay mga anak ng Diyos by His grace. Ang tanong ko dito ay, malinaw na ba sa atin ang katotohanan kung tunay na tayong mga hinirang na anak ng Diyos? How sure are we that we are truly God's child? Alam mo niyo, nakalagay yan sa libro ng Juan na ibinigay niya ang pribilehiyo sa atin na tawaging mga anak niya sa ating pagtanggap sa bugtong na anak niya. Have you truly received the Lord Jesus as your personal Lord and Savior? Bago mo matanggap ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas, una muna nating dapat tanggapin na tunay na makasalanan tayo. Tunay na makasalanan tayo na hindi natin kayang iligtas ang mga sarili natin. Na nangangailangan tayo ng tagapagligtas para sa kaparusahang kamatayan na ibinigay ng Diyos. You will never accept the Lord Jesus as your Savior unless we truly believe that we need to be saved. Kaya nga ang sinasabi rito, ganun na lamang
ang pagmamahal. Ganon na lamang ang pagtatanggol. Ganon na lamang ang pag-aaruga ng Diyos Ama natin sa mga Kristiyanong katulad natin. Ito ho ang ikalawang prinsipyo. Ang pagmamahal ng Diyos Ama ay makikita sa kanyang pagtanggol at pagkalinga sa mga minamahal na anak niya. Muli, ang pagmamahal ng Diyos Ama ay makikita sa kanyang pagtanggol at pagkalinga sa mga minamahal na anak niya. Maari ko po ba kayong tanungin, anong mga tukso, anong mga kasalanan sa buhay natin ngayon ang maaaring ipagdasal natin upang tulungan tayo para tuluyan natin itong talikuran, tuluyan na natin itong maiwasan. Dahil alam natin na ang mga tukso na ito, ang mga kasalanan na ito, ay nagiging dahilan ng pagkakasala ng ibang Kristiyano. Anong yung mga temptation na yan? Ano yung mga kasalanan na yan? Na nagagawa natin, na maaaring idasal natin, Lord, tulungan mo ako. More than just me. Dahil alam ko pag nagagawa ko ito, pati ang mga kapatid ko, pati ang ibang Kristiyano ay nagkakasala dahil sa kasalanan ko. Isa pang tanong. Sa paanong paraan natin ngayon, minamaliit, hinahamak ang ibang Kristiyano? In what way are we despising or looking inferiorly at other Christians? Minsan kasi may mga ganito tayo, parang ang tingin natin, di ba? Lalo na, kunwari, new believer, di ba? Bagong ligtas. Ang tingin natin sa kanila parang, wow. Di ba? Kunwari, nagsama sa Bible study, ikaw, marami ka nang alam by God's grace, no? Pero pag yung iba, minsan ang tingin mo, bakit ganyan lang yan? Kristiyano ba talaga yan? Di ba? That's one way. That's one way that we can look down at other Christians inferiorly. Ang tanong, ano kaya ang dahilan kung bakit mo nagagawa ito? Ano kaya ang dahilan kung bakit natin minamaliit ang ibang Kristiyano? Can I give you a suggestion? Kung ganon ang ugali natin, kung ganon tayo sa ibang Kristiyano, magdasal-dasal tayo, baka hindi pa tayo tunay na Kristiyano. That is why, what can we pray to God? So that we will be faithful, tayo'y magiging tapat, sa pagmamahal sa kapatiran, sa pag-iingat sa kapatiran, at sa pagtatanggol sa kapatiran. Sa ating pagtatapos, ngayong alam natin kung gaano tayo kahalaga, kung gaano tayo kaimportante sa Diyos Ama natin, kung gaano kahalaga sa Kanya yung katuwiran natin, kung gaano kahalaga sa Kanya yung kabanalan natin, sa pag-uwi natin ngayon, ano kaagad ang maaaring gawin natin? Para kung paano tayo alagaan, paano tayo tulungan ng Diyos Ama natin, gayon din tayo sa kapatiran. Tayo po ay magdasal. Diyos, Amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay tapat. Pinupuri ka namin dahil sobrang mahal niyo po kami. Sobra ang pag-aalaga po ninyo sa amin. Sobra-sobra ang inyong pagtatanggol sa amin. Datapwat kami ay mga hindi tapat. Kami ay makakasalanan na nagiging dahilan pa ng pagkakasala ng kapatiran. Maraming salamat, Panginoon, na unang-una kami ay niligtas mo. Maraming salamat, Panginoon, na napag-aralan namin ang aral na ito sa hapon na ito. Aming dasal, Panginoon, aming idinudulog sa inyo. Alam namin na sa sarili naming lakas, hindi namin makakaya ito. Ngunit, Panginoon, sa inyong pagpapala, matutulungan ninyo kami. Magagabayan ninyo kami. Mabibigyan niyo po kami ng lakas na hindi namin magagawa ang kasalanang ito. Aming dasal, Panginoon, na sa aming pag-uwi, hipuin ninyo ang aming puso na kung anuman ang tukso, anuman ang kasalanan na nagiging dahilan ng pagkakasala ng aming kapatiran, baguhin po ninyo kami. Nang sa gayoy maging tapat kami at makasunod kami sa inyong kautusan.
Pag-ingatan po ninyo kami, Panginoon, sa aming pag-uwi, gayon din ang aming mga pamilya. At ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos.